Nahabag si Jesus sa mga tao. Mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ngayon ay araw ng Sabado at nasa ika-15 araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2025. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating Ebanghelyo at tingnan natin ng mabuti kung ano yung mensahe na gusto niyang ipaabot sa atin. Sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 10. Talagang si Jesus ay dinudumog ng mga tao saan man siya pumunta. Hinahabol siya ng mga tao na gustong makarinig ng mabuting balita. Ang mga salitang namumutawi sa bibig ni Jesus ay talagang nagdulot ito ng inspirasyon, pag-asa, at higit sa lahat ay nagbigay ng buhay sa mga taong pakiramdam nila nanlamig sila. Kaya hinahabol siya. Hinahabol din siya ng mga taong nakaramdam ng hindi maipaliwanag ng mga sakit sa katawan. Gusto nilang magpagaling. Kaya galing sila sa iba't ibang dako ng Jerusalem. Nang makita sila ni Jesus, talagang si Jesus ay naawa, nahabag siya. Kaya minsan sinasabi ni Jesus, ang mga tao ay parang mga tupa na walang pastor. Kaya dito sa tagpo ng ating Ebanghelyo, imbes na pauwiin ni Jesus ang mga tao na talagang naghanap sa Kanya, hindi niya itong hinayaan na umalis dahil sabi ni Jesus baka mahimatay sila sa daan. Kaya pinakain niya. Pinakain ni Jesus upang mabusog ang kanilang katawang lupa. No? Napakaganda at napakabuti ng Panginoon. Hindi niya lang binubusog ang mga tao sa espiritual na pagkain, kundi sa katawang makamundo. Pagnilayan natin ito. Bilang tagasunod ni Kristo, sana magsikap din tayo na magdulot ng inspirasyon, magdulot ng buhay, pag-asa sa bawat isa. Na sana maging maawain din tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito. Ipadama natin yung awa na ating natanggap sa Panginoon sa ating kapwa. Na kung tayo ay nakaranas ng habag sa Panginoon, sana tayo ay matuto rin na magpakita ng habag na ito sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Lahat tayo ay magkakaugnayan, lahat tayo ay magkakapatid, lahat tayo ay may malaking tungkulin sa bawat isa. Huwag nating hayaan na ang iilan sa ating mga kapatid ay maligaw ng landas. Sana pagsikapan natin na sa ating patuloy na pagkikisalamuha ay magdulot tayo ng inspirasyon sa ating kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging instrumento ng iyong awa. Turuan mo kaming magbigay ng lakas, inspirasyon at buhay sa bawat isa.